Okay lang, screenshot ko na lang. Sige, sige ma'am, pwede ito ma'am. Ha? Kunin ko kayo dito. Apo ma'am. Dito, pakinggan naman po natin yung sinasabi ni VP Sara Duterte na dapat pong managot si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte. At may pangamba din po si VP Sara Duterte na magkakaroon po ng dayaan ngayong eleksyon. Kaya po yan po ang concern nila na magkakaroon po ng dayaan. At saka marami pong vote buying nangyayari daw sa mga lokal. Kaya iniisip ni VP Sara Duterte na siguro talagang gagawa ng paraan ng mga kalaban para lang manalo. Kasi duda po sila na magkakaroon po talaga ng dayaan. Tapos napakatalamak po daw yung vote buying. 4 times adi daw mamimigay po ng akap. Grabe. Tiba-tiba yung makakatanggap doon. Kung ako doon tatanggapin ko, pero ang iboboto ko dapat yung gusto kong iboto. Hindi porkit nabigyan kayo ng 4 na beses isang araw ay iboboto mo na yung mga taong mga magnanakaw. Di ba? Sana maging matalino po ang mga kababayan natin. Dahil po kawawa na po ang bansa natin. Dito mapakinggan po natin ang pahayag ni VP Sara Duterte. Pakinggan po natin. Dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas. Ma'am, recently may mga napailan po ng reklamo si Senator Amy. May mga secretaries, may mga PNP officials. But you think mayroong mas mataas na dapat managot doon sa nangyari po ng pagkita po kay PRRD? Oo, dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, foreign organization to interfere with our national sovereignty. Kasi hindi naman mangyayari lahat yon kung walang approval ng Pangulo. Yung tinatawag natin na rendition, no? Yung pagkidnap o pagkuha ng isang citizen sa loob ng bayan niya at dalhin siya sa isang foreign jurisdiction para ipakulong doon. Hindi mangyayari yan kung walang approval ng President. Malabo na kumalaw ang mga departments ng kanya-kanya lang unless incapacitated na talaga yung president natin na hindi na talaga din niya alam kung anong nangyayari sa bayan, which also shows a pattern as well from previous statements of the president, tulad na lang yung raid o occupation ng PNP sa KOJC na hindi niya alam kung anong nangyayari sa loob at mga iba pa niyang mga statements na it doesn't make sense anymore. Dinig namin ngayon na yung mga local candidates ng administration ay meron daw mga tupad and AICs and akap budget na pinamimigay. Well, as with any elections, no, hindi namin alam kung ano talaga yung results. But so far, kung basihan lang naman natin yung reception o pagtanggap ng mga tao sa mga senator candidates na Duterte ng PDP, okay naman. I think we have more than a majority support. But syempre, meron din kaming concerns sa dayaan at meron din kaming concerns sa yung vote buying kasi naririnig namin ngayon na yung mga local candidates ng administration ay meron daw mga tupad and AICs and akap budget na pinamimigay. In fact, dito sa Zamboanga City, ang balibalita ay 4 times a day namimigay ng akap. Okay. Ma'am, actually, Ma'am Comelec mismo ang nagsabi, yung pinakarampat daw talaga ngayon ng forma ng vote buying is through mga ayuda. AICs, tupad. Wala kayong balak any action about that sa mga ginagawa nilang
form of vote buying through that ayuda? Kakausapin namin yung partido ng PDP, no, with regard to sa abuse ng AKAP at AIX. Pero ang unang-una kasi nito ay binigyan sila ng exemption ng COMELEC. Ang DSWD ay binigyan ng exemption sa mga ayuda programs nila. So, lumalabas na parang ang legal vote buying ang nangyayari. Tama po si VP Sara Duterte na dapat po managot si Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi naman po gagalaw yung mga kapulisan kung wala pong utos nila. Ipaka-imposible po gagawa yung mga kapulisan ng gano'n na hulihin yung dating presidente na walang utos po sa taas. At saka yung vote buying po, grabe na po talaga. Talamak po talaga. Tapos pera po ng bayan ang ginagamit yan. Hindi naman po nila sariling pera yung ginagamit nila pamimili ng boto, kundi pera ng bayan din po yan. Kaya sino po ang kawawa? Tayo din pong mga Pilipino o ang bansa natin. Malabo po na magbibigay sila ng pera na sarili nila. Hindi po sila gagastos sa sariling pera nila. Paano kung matalo sila, di ba? Kaya ang gagamitin nila dyan, yung pera ng pundo ng bayan. Yung sinasabing AKAP, yung tupad, AX, yan po, pera po ng bayan yan. Kaya wala po silang gagastusin dyan, kundi pera po talaga ng taong bayan. Kaya grabe, parang niluluto tayo ng sarili nating mantika ng mga politiko na yan. Niluluto po tayo o ginisa po tayo ng sarili nating mantika. Tapos pag nanalo na, babawiin nila lahat yung ginastos nila. Kahit hindi naman po sa kanila, babawiin pa rin nila kapag nakaupo na sila sa pwesto. Grabe po. Garapalan na po talaga. Wala nang pakialam kung ano nang mangyari sa bansa natin. Kung maging lugmok man sa kahirapan, importante na mapupuno po ang mga bulsa nila. Kaya tayo mga Pilipino ang kawawa. Bayad ka ng bayad ng tax, pakahirap tayo sa trabaho, ligo ng pawis para kumita, automatic kaltas ng tax. Pero yung mga ibang opisyal ng gobyerno, hindi naman po lahat, puro na lang kam-kam, puro bulsa, pinupuno po ang mga bulsa nila. Kaya tayo po ang kawawa, mga ordinaryong Pilipino. Yung mga binuboto natin, na akala natin makakatulong sa bansa, yun pala magpapalugmok sa bansa natin. Kaya talagang kawawa po mga Pilipinong mahirap.